Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Aso na daig pang alarm clock para gisingin ng kanyang amo, kinaaliwan ng netizens. Mercado-style giveaway sa isang wedding reception, pinusuan. Bagsak na spelling quiz result ng mga senior high school sa isang paaralan sa Northern Samar, viral. Mercury retrograde, official nang nagsimula. Netizens, kanya-kanyang hirit kaugnay ng epekto nito. Prinsipe ng Saudi Arabia na 20 taon ng comatose, pumanaw na. Kauna-unahang Barbie na may type 1 diabetes, inilunsad ng Mattel. At sa trending showbiz balita, collab ni Sara Geronimo at SB19 na umaaligid, ilalabas na sa July 30. Gossip Girl star na si Chase Crawford at Filipino-American model na si Kelsey Merritt, Instagram official na. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, pasakit araw-araw lalo na sa may mga trabaho at estudyante ay ang pagising ng maaga na kung minsan ay hindi na tinatabla ng alarm clock. Pero paano na lang kung ang iyong mismong tagagising ay ang iyong fur baby? Viral kasi online ng isang fur baby na niyuyugyug pa umano ang kanyang amo na para ayon sa uploader, ikaw na lang ang mahihiyang hindi magising. Ang nakakaaliw na love gesture na yan ni Pochi, panoorin sa report ni James Galangue. Ika nga nila, gising-gising din at baka pumanaw. Pero para sa Aspi na tampok sa viral video, ay gising-gising din at mahiya ka naman. Yan ang pabilong hirit ng uploader na ito sa kanyang fur baby na si Pochi na daig paan niya umanong isang alarm clock kung manggising sa umaga. Paano ba naman kasi ang love gesture ni Pochi para manggising ay may kasama pang pagyugyog. Ito ang kanyang araw-araw na morning view bago magsimula ang kanyang araw dahil sa kahulatid yung palang ni Pochi ay ikaw na lang raw anyang mahihiyang hindi magising. Samantala, kumpara kay fur parent ay instant tagagising ang hatid ni Pochi, good vibes naman ang dala nito para sa mga netizen. Ayon sa isang netizen, parang anyay nagagalit si Pochi dahil sa tagal nga naman daw kasing magising ni Mommy. Habang may ilan naman ang nag-raise ng concern para kay Pochi dahil baka raw ay nagugutom na ito. Samantala, curious naman para sa netizen na si Hosh na para bang paano nga naman daw nalalaman ng fur baby ang saktong oras para manggising, bagay na nararanasan din daw niya. Humakot ng naturong video na mahigit 1.5 million views na may mahigit 266,000 likes at higit 1,200 comments sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, sa mahal na mga bilihin ngayon sa merkado, tiyak na naka-jackpot ang lahat ng naimbitahan sa kasal na tampok sa ating susunod na kwento. Nagmistula kasing palengke ang isang reception ng kasal dahil sa kanya-kanyang kuha ng iba't ibang gulay at prutas sa mga bisita bilang giveaway. Silipin ang viral video sa trending report na ito. Sagad man sa langit ang presyo ng bilihin ngayon sa merkado. Worry no more dahil sagot ka ng pangmalakasang wedding reception na ito. Sa viral video na ipinost ng TikTok user na si Ina, agaw pansin agad ang merkado-style wedding giveaway. Tampok ang samot-saring koleksyon ng high-quality na prutas at gulay na nakalatag sa mga mesa.
May saging na sabat lakatan, koleksyon ng mansanas at peras, gayon din ang hinog na mangga, pongkan at avocado. Nag-uumapaw rin ang supply ng bawang, luya, patatas at karot, maging siling haba, red bell pepper, talong at naglalakihang mga upo. Bawat bisita, may bit-bit na bayong at kanya-kanyang kuha ng mga sangkap na pasok sa kanilang panlasa. At para kompletos dekados ang feels, swak din ang dress code ng mga bisita na nakasuot pa ng Filipiniana. Bagamat naaaliw ang mga netizen, medyo nagalala din ang ilan na baka ikalugi daw nila ang pakulong ito. Pero para sa marami, thumbs up ang ganitong souvenir. Maliban daw kasi sa patok ito sa mga matatanda, malaking tulong din ito para sa mga magsasaka. Biro pa ng netizen na ito, naka-attend ka na nga ng kasal, nakapamalengke ka pa. Ang good news, wala raw limit ang pagkuha ng prutas at gulay. Kwento pa ng uploader, tinatayang umabot sa 47,000 pesos ang nagastos sa prutas at gulay habang umaabot naman sa 15,000 pesos ang para sa bayong. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, not college ready. Yan ang sinangayunan ng maraming netizen sa isang viral post na ito ng isang guro sa Northern Samar. Sa ibinahagi kasi nitong post, makikita ang mga bagsak na score ng kanyang mga estudyante sa grade 12 sa kanilang spelling quiz. Aniya, alarming na ito at tila kailangan ng ibalik ang pagkakaroon ng spelling booklet sa paaralan sa bansa. Narito ang trending report ni Rovic Manuel. Viral ngayon ang isang post ng isang guro na ito sa Northern Samar na nagtuturo sa subject na Media and Information Literacy o MIL. Ibinahagi kasi ng guro na si Teacher Neil Bugsok sa pamamagitan ng isang post sa Facebook ang kaniyang pagkadismaya sa mabababang marka ng kaniyang mga mag-aaral sa grade 12 sa kanilang pagsusulit. Makikita kasi dito na halos walang naitamang sagot ang mga estudyante sa spelling quiz nila sa naturang subject. Sa post ni Teacher Neil, sinabi nito na tila ang tunay pala na kahulugan ng MIL ay mali ang spelling lagi. At sinabi rin nito na alarming ang ganitong resulta kung saan kinakailangan na umanong ibalik ang spelling booklet sa mga paaralan sa bansa. Ani pa ng guro, imbis rin daw kasi na malungkot dahil sa mga bagsak na score ay nagtawanan pa umano ang mga estudyante dito. Agad na nag-viral ang post na ito at umani ng samot-saring mga komento at reaksyon mula sa netizens. Ayon sa ilang netizen, malaking factor daw umano nito ay ang maagang pagkamulat ng mga bata sa gadgets. Ang ilan, ikinumpara naman ang pagkakaiba na paraan ng pagkatuto ng mga kabataan noon kung saan may spelling booklet na ginagamit sa paaralan kaysa sa panahon ngayon. Mungkahi naman ang iba, ibalik daw ang mother tongue subject, spelling booklet at magbagsak kung kinakailangan, lalo na't alarming ito dahil ang mga mag-aaral ay papunta na sa kolehiyo. Paglilinaw ng uploader na si Teacher Neil, ginawa niya ang naturang post upang magbigay ng kaalaman at hikayati ng publiko lalo na ang pamahalaan na magkaroon ng collective efforts upang matulungan ang mga naturang estudyante. Matatandaan na nitong Mayo lang lumabas rin sa mga balita ang inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na halos 19 million ang mga mag-aaral sa junior at senior high school completers ang hindi nakababasa at nakauunawa ng simpleng kwento noong taong 2024. Kung kaya mas pinalawig pa ng pamahalaan lalo na ng Department of Education o DepEd ang kanilang programa upang tugunan ito. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, parang nakakaramdam ka ba ng pagkaantala o pagkabalisa? O kaya naman ay biglang kalungkutan o maaaring hindi pagkakaunawaan ng inyong kasintahan o kaibigan nitong mga nakaraang araw? Bagamat ang mga emosyong ito ay likas na nadarama ng bawat isa, para sa mga naniniwala sa astrology, ito ay maaaring epekto ng paggalaw ng mga celestial bodies gaya ng mga bituin at planeta. Noong nakarang July 18 kasi, ay opisyal nang nagsimula ang Mercury retrograde. Kung ano ito at ang mga do's and don'ts during retrograde season, alamin sa report ni Rose Babiera.
Ang astrolohiya o astrology ay hindi na bago sa ating mga Pilipino. Lumaki kasi ang marami sa atin na nakaabang sa mga dyaryo at magazine para lamang tignan ang kapalaran, mapasa larangan ng pag-ibig, pera at career na sinasabi ng ating mga zodiac sign. Pero ang astrology ay hindi lamang limitado rito. Sa pangkalahatan, ang astrolohiya ay ang pag-aaral ng mga celestial body gaya ng mga planeta, bituin at buwan at paniniwala na ang paggalaw at posisyon ng mga ito ay may kahulugan at epekto sa buhay ng tao lalo na sa emosyon, personalidad at kinabukasan nito. At isa na nga sa mga paniniwalang ito ang Mercury retrograde. Bagay na nitong mga nakaraang taon ay marami ang naging interesado. Ang Mercury retrograde ay ang ilusyon na bumabagal ang galaw ng planetang Mercury at mistulang umaatras ito papalayo sa Earth. Bagamat hindi ito pisikal na gumagalaw pa atras, ang cosmic illusion na ito ay tinitignan ng marami na malaki ang impluwensya sa emosyon at mga pangyayari sa mundo. At ang fenomeno na ito ay opisyal na nga na nagsimula noong July 18 at tatagal hanggang August 11. Kaya naman, pinag-iingat ng mga astrologer at tarot readers ang marami habang tayo ay nasa phase na ito. And I just want to confirm that everything you've heard about the Mercury retrograde is true. This is the time where exes come back. This is the time where cheaters are finally being revealed to us. This is the time where people who are in relationships go through hurdles because of miscommunication. Payo ng isang astrologer, mabuti na pagnilayan ang mga nararamdaman at iwasan ang basta-bastang paggawa ng desisyon. Pero sa pagpasok ng Mercury retrograde, ang mga netizen parang nakahanap ng kanilang sisisihin. Ang ilan naman, may payo sa mga kapwa nila sawi na huwag aniyang gawing rason ang Mercury retrograde para bumalik sa mga dating kasintahan. Gayunpaman, Mercury retrograde man o hindi, mabuti nang pinag-iisipan ng mga bagay-bagay upang walang pagsisihan sa huli. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, pumanaw na ang tinaguriang sleeping prince ng Saudi Arabia matapos ang 20 taong nasa comatose stage. Ito ay dulot ng natamo nitong brain injury noong 2005 kung saan 15 anyos pa lamang ang naturang prinsipe. Ang buong ulat, alamin sa report ni Dustin Bayo. Tuluyan nang namaalam ang prinsipe ng Royal Court of the Kingdom of Saudi Arabia na si Al-Walid bin Khalid bin Talal Salud matapos ang 20 taong pagkakakoma. Ito ang inanunsyo ng kanyang ama na si Prince Khalid bin Talal Al Saud sa X noong July 19 at humiling ng panalangin para sa pagpanaw ng kanyang panganay na anak. Mababatid noong 2005 ay nasangkot sa malubhang car accident si Prince Al-Walid habang ito ay nag-aaral bilang military cadet sa London sa edad na 15 taong gulang. Nagtamo ito ng malubhang brain injuries at pagdurugo sa loob ng katawan na nagdulot ng kanyang pagkakakomatose. Nanatili ito sa life support ng 2 dekada kaya tinuguran siyang sleeping prince sa social media at bagamat hindi ito nagising ay nagpakita naman ito ng ilang involuntary movements. Matapos ang 2 dekada at sa edad na 36 ay namaalam na ang naturang prinsipe. Samantala ay sinagawa naman kahapon sa isang mosque sa Riyadh, Saudi Arabia ang funeral prayers para sa prinsipe na dinuluhan ng kanyang pamilya, kaanak at mga taga-suporta. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, naglalayo ng isang multinational toy and entertainment company na palawakin ang inclusivity sa mga laruan. Kaya naman, inilunsad ng Mattel ang kauna-unahang Barbie na may type 1 diabetes. Layunin ng inisyatibang ito na tulungan ng mga bata na may kaparehong kondisyon na makita ang kanilang sarili sa mga laruang kanilang nilalaro. At sa gayon ay maitaas ang kaalaman at pag-unawa tungkol sa type 1 diabetes. CVP ng laruan sa report ni Mili Borja. Inilunsad ng multinational toy and entertainment company na Mattel ang kauna-unahang Barbie na may type 1 diabetes bilang bahagi ng kanilang pagsusulong na inklusibidad at pagpapalawak ng representasyon sa mga laruan. Idinisenyo ang bagong manika sa pakikipagtulungan ng Breakthrough T1D, isang global non-profit organization na nakatuon sa type 1 diabetes. Ang Barbie na may T1D ay may suot na continuous glucose monitor sa kanyang braso, may kasamang pink na pusong medical tape para siguradong nakadikit ito at may phone na may app para sa pagmomonitor ng kanilang blood sugar levels.
Mayroon din itong isang insulin pump na nakalagay sa bewang upang makapagbigay ng automated insulin dosing. Nakasuot ang manika ng blue polka dot na top at matching skirt na inspired sa global symbols ng diabetes awareness. Sa nakaraang mga taon, aktibo ang Mattel sa pagpapalawak ng kanilang Barbie lineup. Simula 2016, naglabas na sila ng curvy, petite at tall na mga version. At noong 2019, nagpakilala rin sila ng gender-inclusive at mga manika na may physical disabilities. Ang layunin ng bagong Barbie na may type 1 diabetes ay makatulong sa mga bata na mas maunawaan ang kondisyon at makita ang sarili sa mga laroang kanilang nilalaro. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, make some noise, Popstars in 18. Sa huling araw ng buwan kasi, ilalabas ng pagsasanib-pwersa ni popstar royalty Sarah Geronimo at ng P-Pop Kings SB19. At sa mundo naman ng Hollywood, heto ang hashtag #HardLunch. Gossip Girl star Chase Crawford sinelebrate ang kanyang 40th birthday kasama ang Filipino-American Victoria's Secret model na si Kelsey Merritt. Ang mga detalye tutukan sa report ni Showbiz Angel. Umaaligid! Yan ang title ng collab song ni Sarah Geronimo at SB19. Ang pagsasani puwersa ng tinaguriang popstar royalty at P-Pop Kings nakatakdang ilabas sa July 30. Sa shared post ni Sarah at ng G-Music PH na pag-aari nilang record label ng mister na si Mateo Guerricelli, nakasaad ang mga linyang ang bigat ng katahimikan tila may ikinukubli. Inukit sa pandinig, isinisingit sa isip, dumarami, tumitindi pero kailan naging totoo? Agad namang nag-excited ang Popstars at 18 sa proyektong ito. Magunita na last year pa nang maglabas ng teaser video ang mahalima para sa kanilang collab ng tala hitmaker. Sa ngayon, abala din sina Pablo, Josh, Tel, Ken at Justin sa kanilang simula at wakas world tour. Samantala, sa mundo naman ng Hollywood, tila Instagram official na ang Gossip Girl star na si Chase Crawford at Filipino-American Victoria's Secret model na si Kelsey Merritt. Nitong weekend, shinare ng American actor ang ilang kuhang larawan na mag-celebrate ang kanyang 40th birthday with Kelsey. Magunita na unang umugo ang haka-hakang may something sa dalawa ng mais parang together sa California. Habang nito namang Abril, magkasama ito sa isang luxury jewelry brand events sa New York City. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ibahagi niyo sa amin sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po, si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.